Ito ang inyong Inko Makoy. Ako ay maghahatid na naman sa inyo ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Makinig at saksihan ang pangyayari sa kwento natin ngayon na pinamagathang Ang Krimen sa Perya. Pre, maraming salamat ah. Pinagpaalam mo ako sa asawa ko. Diyan talaga ako bilib sa iyo eh. Kahit ganun katigas asawa ko, nakuha mo pa rin mapa-oo sa lakad natin ngayon. Okay ka talaga pre. Nako pre, ako pa. Tsaka alam ko naman din kasi pre na matagal ka nang hindi nakagala gawa nung kakapanganak lang ng asawa mo. Kaya ginalingan ko na sa pagpaalam. Masayang nag-uusap ang magkakaibigan na si Buknoy at Kevin habang naglalakad patungo sa bahay ng kanilang kaibigan na si Makoy dahil kaarawan ng anak nito. Mailang saglit lang ay nakarating na sila sa nasabing bahay. Medyo liblib ang baryo na yon at makikita mo talaga na sobrang layo ng agwat ng mga bahay doon. Nang makarating na sila sa bahay, sinalubong na sila ng kanilang kaibigan na si Makoy. Yun! Nakarating din kayo. Buti pre pinayagan ka ng asawa mo ngayon. Tanong ni Makoy sa kaibigang si Buknoy habang pinapapasok ang mga kaibigan sa loob ng bahay nito. Ano pa nga pre? Alam mo naman tong si Kevin pagdating sa bulahan, sobrang tinik. Ayun, ginalingan ang pagpapaalam sa asawa ko. Sagot naman ni Buknoy. Tangik, ano ka ba? Hindi naman ako matinik sa ganyan. Sadyang mahina ka lang pre. Asar naman na sagot ni Kevin sa kaibigang si Buknoy. Tama na nga yan. Halika, kumain na tayo. Tamang-tama, maghahapunan na din ang lahat. Kumain na nga ang magkakaibigan at ang iba pang mga bisita habang nagkukwentuhan ang mga ito. Habang kumakain si Buknoy, may napansin siyang isang matanda na isa sa mga bisita na tutok ito sa kaibigang si Kevin. Makikita mo sa mukha nito na talaga namang ang sama ng tingin sa kaibigan. Hindi na lang yun pinansin ni Buknoy at nagpatuloy sa pagkain. Pinili na lang din niyang hindi sabihin kay Kevin yun dahil kasiyahan naman ang pinuntahan nila doon. Nang matapos na silang kumain, tinawag sila ng kaibigang si Makoy para papuntahin sa grupo na nag-iinuman sa maliit na purok sa labas ng bahay. Buknoy, Kevin, halika kayo dito pre. Sabayan niyo kami ng mga pinsan kong ubusin tong sangkaterbang alak dito. Nako, talagang hindi ko aatrasan yan pre. Baka kulang pa nga yan eh. Birong tugon ni Kevin. Ayun, lumabas na naman ang pagkahambog mo. Tapos wala lang 2 oras, bagsak ka na. Sinimulan na nga nila ang inuman at dahil sa sakto sila sa kain, hindi masyadong nalasing ang mga to hanggang sa uwian na nila. Naglakad ang magkakaibigan pa uwi nang may nakita silang isang malaking lugar at nagsisiyahan ang mga tao doon. Pinuntahan nila ito at doon nila napagtanto na may perya pala sa bandang doon. La, may piyesta ba? Bakit may perya dito? Oo nga no, may piyesta ba? O trip lang ni Mayor magpaperya ngayon? Mukhang maraming pondo ang baryo natin ngayon ah. Talaga namang nagbibigay na naman ng kasiyahan sa mga tao. Balik nga tayo dito pre, balang araw. Alam kong matagal pa naman to eh. Kakasimula pa lang kasi nito ngayong araw. Hindi na sumagot si Kevin sa winika na yon ni Buknoy at patuloy na itong naglalakad patungo sa kanilang mga bahay. Nang makarating na si Buknoy sa kanyang bahay, nakita niyang takot na takot ang mukha ng kanyang asawa na si Princess. Nilapitan niya ito at niyakap bago tinanong. Mahal, ano nangyari? Bakit parang takot na takot yung mukha mo? Ayos lang ba si baby? Ayos lang naman si baby, mahal. Natatakot lang ako sa nabalitaan ko kanina sa kaibigan kong napadaan dito. Oh, bakit? Ano bang balita na naman yan? Meron daw kasing isang binatilyo at ang nobya nito na natagpo ang patay sa likod ng peryahan kaninang mga 6:00. Wakwak daw ang katawan ng dalawa at ang dami daw kalmot. Nagkagulo daw sa peryahan kanina, mahal, dahil sa nangyari. Ano? Yung tinutukoy mo ba na peryahan, mahal, ay yung nasa malapit na bahay nila paring Ramon? Oo, mahal. Yun nga yun. Lah, ba't parang wala lang ang mga tao dun kanina? Ngayon lang dumaan kami ni paring Kevin dun eh. Ang dami pa ring tao nung nakita namin. Nga pala, bakit pala may perya, mahal?
May piyesta bang paparating sa baryo natin? Alam ko sa Mayo pa ang piyesta dito eh. Parang napaaga naman ata. Nagpaperya daw si Mayor, mahal, bilang selebrasyon ng pag-unlad ng ating baryo mula nung naupo siya. Kaso lang, yun nga, nangyari na yung nangyari. Hindi naman daw ipapatigil ang perya dahil baka daw na timing lang sa pagkakataong to. Okay. Ganito mahal, huwag kang lalabas ng bahay sa tuwing gabi at tignan mo palagi si baby. Huwag kang mag-alala at matakot. Nandito ako. Gumaan ang loob ng asawa ni Buknoy matapos niyang wikain yon. Kinaumagahan, sa hindi inaakalang kaganapan, nabalitaan ng mag-asawa na may natagpuan na namang isang trabahante sa pabrika na wala ng buhay at hindi maitsura ang katawan nito na para bang isang mabangis na hayop ang kumakatay nito. Pinuntahan ni Buknoy ang kaibigan na si Kevin nang umaga na yon at nakibalita na din siya dahil nakatira ang trabahanting pinatay malapit sa bahay nito. Oh, pre, naparito ka ata. Ano bang sadya natin? May gala ba tayo ngayon? Ikaw talaga pre, puro gala na lang ang nasa isip mo. Sa totoo lang pre, makikibalita lang sana ako tungkol sa pagkamatay ng kapitbahay niyo kahapon. Ah, si Mang Pedring ba? Yun nga pre, balita daw may isang mabangis na hayop dito sa baryo natin na gumagala-gala. Hayop? Ang laking hayop naman nun pre kung ganun. Hindi kaya pre may aswang dito sa atin? Ano? Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang bagay pre sa panahon ngayon? Wala nang ganon ngayon pre. Baka lang naman kasi pre kasi wakwak daw ang katawan eh. Sino bang gagawa niyan, di ba? Kung hayop man yan, siguradong hindi pa karaniwang hayop yan, di ba? Malalaman din natin yan sa tamang panahon pre. Nga pala, free ka ba sa susunod na linggo? Balita ko may variety show daw kasi sa peryahan sa next week eh. Ano, punta tayo? Oo ba? Sama ko na rin misis ko para mag-enjoy din yun. Nasa bahay lang kasi yun palagi eh. Nang makapaggala naman. Anong oras ba pre? Basta gabi pre. Kahit mga alas 6, punta na tayo doon. Sige pre, sabihan ko asawa ko. Matapos mag-usap ng dalawa, umuwi na si Buknoy. Habang papalakad siya padaan sa kakahuyan, nararamdaman niyang may nakasunod sa kanya. Hindi na niya pinansin yun at binilisan ang paglalakad. Nang malapit na siyang makarating sa kanilang bahay, may napansin siyang kumakaluskos sa gilid na parte ng kanyang nilalakaran. Tinangka niyang tingnan ngunit wala namang tao doon. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nakasilip dyan? Wala mahal, wala. May tinitignan lang ako. Akala ko kasi may tao eh. Ganun ba? Halika na dito. Ang dilim na. Baka makagat ka ng hayop dyan. Pumasok na sa loob ng bahay si Buknoy at inaaliw ang anak nito. Ilang sandali lang ay may narinig sila na para bang may naglalakad sa likod ng kanilang bahay. Narinig mo ba yun, mahal? Parang may tao ata sa labas. Oo mahal, narinig ko yun. Teka lang, tignan ko lang sa labas ha. Pumunta nga si Buknoy sa labas at nagwika. Sino yan? May tao ba dyan? Sino ka? Hindi na matapos ni Buknoy ang sinasabi nang may bigla na lang tumatakbo papunta sa kanya at talaga namang natumba siya nun. Medyo nakita niya ang mukha ng nilalang na yun pero kakaunti lang dahil sa sobrang dilim ng paligid at napatalikod din siya nang natumba siya. Nang gabi na yun, sobrang nag-aalala silang dalawa ng kanyang asawa dahil sa nangyaring yun. Hindi siya makatulog ng maayos gawa nung lagi niyang naiisip na sana natignan niya ng maayos ang mukha nito nang malaman niya kung sino yun hanggang sa nakatulog na lang siya. Kinaumagahan, nagising siya nang may kumakatok sa pintuan. Pagtingin niya sa asawa nito, nakita niyang sobrang himbing ito sa pagkatulog. Sino naman kaya to? Ang aga-aga pa. Sino yan? Teka lang, papunta na. Pagkabukas niya ng pinto, hindi niya nalaman kung bakit siya nagulat pagkatingin niya na ang kaibigan pala niya ang kumakatok na si Kevin. Uy pre, ba't ba gulat na gulat ka? Walang niya naman pati ako nabigla sa'yo eh. Bigla ka na lang natumba. Kita mo namang ang aliwalas na mukha ko oh. Sakit mo naman sa dibdib pre. May dumi ba sa mukha ko pre?
Wala pre. Pasensya na pre ha. Halika, pasok ka pre. Pumasok na nga sila at hanggang sa mga sandaling yun, hindi niya pa rin alam kung bakit gano'n na lang ang kanyang takot nang makita niya ang kaibigan. Sa hindi malaman na dahilan, laging pumupunta ang tingin ni Buknoy sa kaibigan nang hindi niya naman ito intensyon. Hanggang sa may maaalala siya ng mga sandaling yun. Pre, sumunod ka ba sa akin kagabi pagka uwi ko galing sa inyo? Ha? Hindi pre ha? Ba't naman kita susundan? Natulog na nga lang ako bigla pagkaalis mo mismo. Hindi pre, hindi kita sinusundan pre. Ganun ba pre? Kasi pre may bumangga kasi sa akin kagabi nung lumabas ako nung may narinig kami ng misis ko nang kumakaluskos sa labas. Hindi ko alam kung sino yun pero kaya ako nagtanong pre kasi parehas kayo ng hubog ng katawan. Kaso nga hindi ko nakita yung mukha dahil nga sobrang dilim. Well, nakita ko naman pero talagang konti lang. Ganun ba? Bakit ko naman gagawin yun sa inyo ni Princess pre? Kaya nga pre, pasensya na pre ha. Medyo nagulat lang talaga ako sa nangyari sa akin kagabi. Nga pala pre, ano pala sa jamot na papunta ka dito? Yun na nga pre. Gusto lang sana kitang imbitahin sa perya mamayang gabi pre. Bakante ka ba? Ay naku pre, doon kasi kami matutulog mamaya sa biyanan ko pre. Kaarawan kasi ng kapatid ni Princess at hapon na kami naaalis. So syempre hindi naman papayag ang mga magulang niya na uuwi pa kami. Lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon kaya doon na lang daw kami papatulugin. Ayaw ko nga sana pre pero okay na din yun para sa safety na din namin. Ganun ba pre? Sige pre, okay lang. Mag-ingat kayo doon pre ha. Iba kasi pakiramdam ko sa lugar na yun Parang may iba talaga. Umuwi na lang si Kevin habang si Buknoy naman ay nagulat sa oras pagkatingin niya nito. Uy, walang niya. 12:00 na pala. Hayop na yan, akala ko umaga pa. Ba't parang matagal ata ang gising ko ngayon? Mahal, anong oras na ba tayo natulog kagabi? Tanong ni Buknoy sa asawa na kakagising lang din. Ang aga naman nating natulog kagabi mahal pero nagulat na lang din ako na ang tagal ko ding nagising. Parang ang himbing ng tulog ko kagabi. Ay, oo nga pala mahal, mag-aayos na ba tayo nung makapunta na tayo kay nanay? Sige mahal, maligo ka na at susunod na din ako. Sama mo na rin si baby. Sige mahal. 5:00 na ng hapon nang matapos na silang magbihis. Nagsimula na silang maglakad papunta sa highway na hindi naman medyo kalayuan sa kanilang bahay. Dala-dala ni Buknoy ang kanyang anak na 5 taong gulang na talaga namang nagmana sa kanya ang mukha at ang tayo nito. Nang malapit na sila sa paradahan ng taxi, biglang nagulat si Buknoy na bigla-bigla na lang sumulpot si Kevin sa gilid at halos ikamatay naman yun sa gulat ng mag-asawa at umiiyak din ang anak nito dahil sa nangyari. Pusang gala naman pre Ba't ba bigla ka na lang sumusulpot? Ay, pasensya na pre ha. Nangangahoy kasi ako dyan pre. Walang niya ka, tumatawa ka pa talaga ha. Tignan mo yung bata pre umiiyak. Pasensya ka na pre. Sige pre, dito muna ako. Sobrang ikinagulat yun ng mag-asawa hanggang sa nagwika si Princess nang nasa taxi na sila. Mahal, parang narinig ko ata kanina sa pag-uusap niyo ni Kevin na pupunta siya sa perya ng 6:00. Mag-aalas 6 na pero gumagala pa din siya doon sa bandang yun. Medyo may kalayuan din yun sa bahay nila, di ba? Yun na nga ang pinagtataka ko mahal Medyo iba pakiramdam ko kay Kevin. Aligaga siya masyado at napansin ko pa, kadalasan sa halamanan siya sumusulpot. Tsaka kanina alam mo mahal, ang sabi niya kumukuha daw siya ng panggatong pero wala naman akong nakitang kahoy doon. Kamaisan kaya yun? Hay nako, magpahinga ka na dyan mahal. Medyo malayo-layo pa naman ang ating destinasyon. Nagpahinga na nga ang mag-asawa ng mga sandaling yon pagkatapos pinatulog ni Buknoy ang kanilang baby. 8:00 na nang makarating sila sa bahay nila Princess. Pagpasok nila, may narinig si Buknoy na nag-uulat ng balita sa telebisyon ng bahay. 3 magkakaibigan ang natagpo ang patay sa liblib na lugar sa baryo ng Kamatsili. Hindi may itsura ang mga katawan nito at talaga namang wakwak ang katawan ng 2 binatilyo at 1 dalaga. Ano kaya ang nangyari? Mahal? Di ba sa baryo natin yan? May natagpuan na namang patay doon? Pambihira. Tatawagan ko nga si Kevin, kukumustahin ko lang.
Tinawagan na nga ni Buknoy ang kaibigan at nag-uusap sila sa telepono. Hello pre, Kevin. Ay pre, napatawag ka ata. Pambihira, para namang hindi mo pa alam ang balita sa TV ngayon na. May natagpuan na namang 3 patay sa baryo natin. Ganon pa din. Wakwak ang katawan at marami ding mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ganun ba pre? Oh, kumusta naman kayo dyan? Nakarating na ba kayo? Nagulat na lang si Buknoy nang bigla na lang nilihis ni Kevin ang kanilang usapan dahilan ng andami na namang mga bagay-bagay na pumasok sa kanyang isip at napautal ito nang sumagot sa kaibigan. Okay lang pre, okay lang. Nakarating naman kami ng maayos. Sige na pre, buti naman maayos ka lang. Binaba kaagad ni Buknoy ang tawag dahil nanginginig na siya sa mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Nalangya, sana hindi tama itong mga pumapasok sa isipan ko. Ano ba naman yan? Mahal, okay ka lang? Okay lang naman mahal. Okay lang ako. Ano na? Tara na, kain na tayo. Medyo nagutom ako sa biyahe natin mahal eh. Kumain na nga sila at pagkatapos ay pinag-uusapan na ng mga bisita doon ang nakita nila sa balita na nangyari sa baryo Kamatsili. Narinig ni Buknoy na may isa sa mga bisita na nagsabing ang kanilang hinala daw ay aswang ang may kagagawan ng mga nangyayaring patayan sa baryo na yon. Dahil kung titignan pa lang daw ang mga katawan nito, talaga namang hindi na maitsura at hindi kaaya-aya ang mga sinapit na mga biktima. Hanggang sa sumapit na ang gabi, medyo nakainom si Buknoy noon at nagtungo ito sa kusina para uminom ng tubig bago matulog dahil pampaiwas daw sa hangover. Ay nako, sakit ng ulo ko. Parang nasobrahan naman ata ako sa alak ngayon ah. Wika ni Buknoy sa sarili nang bigla na lang pumasok sa kanyang isip ang gabing lumabas siya ng bahay at natumba siya dahil sa medyo pagbangga ng lalaki sa kanya. Sinisisi na naman niya ang sarili kung bakit ba kasi hindi niya pa nakita ang buong mukha nito. Umakyat na si Buknoy para matulog, hawak-hawak ang kanyang sikmura at ulo dahil sumasakit na ito gawa ng kanyang mga iniisip at dahil na din sa alak. Kinaumagahan, tanghali nang magising si Buknoy nang naabutan niya ang nanay ni Princess na kandong-kandong ang kanilang anak, ang tatay nito at si Princess mismo. Nagulat siya nang bigla na lang itong huminto sa pag-uusap nang makita na pababa na siya. Pasensya na po. Naputol ko ang inyong usapan. Okay lang po, tuloy lang po kayo. Pupunta lang ako sa kusina. Magandang umaga po pala sa inyo. Wika ni Buknoy sa mga ito habang nilalapitan naman ang asawa at hinalikan ito ng good morning. Nilapitan siya ni Princess at tinanong. Mahal, okay ka lang? Pasensya na ha sa nangyari kanina. Eto kasing si nanay sinumpong na naman ang kanyang pagkatsismosa. Kung ano-ano na ang sinasabi patungkol doon sa ating baryo. Binigyan pa nga ako ng lana. Kukulo daw ito kung may umaaligid sa atin na masasamang elemento. Aswang to be specific, just in case. Alam ko yan mahal. Tsaka dapat din nating magsaboy ng asin sa bahay dahil isa din daw yan sa mga pangontra sa mga aswang. Huwag kang mag-alala mahal. Ako na bahala mag-set up niyan sa bahay. Tsaka ako na din magsusuot ng lana na ibinigay ni nanay sa'yo. Ayokong maabala pa kayo kung may mangyayari man kung sakali. Kaya ang swerte ko sa iyo mahal eh. Handang-handa ka pagdating sa kaligtasan namin ni baby. Natin. Nga pala mahal, uuwi na ba tayo? Hindi na ba masakit ulo mo? Sa susunod huwag ka nang magpadalos-dalos ng inom ha. Hindi ka naman sanay sa alak alam mo yan. Okay lang ako mahal, huwag ka mag-alala. Sige mahal, doon na lang ako sa bahay maliligo. Mag-ayos na kayo ni baby, ako na bahala magbihis sa kanya mamaya. Nang matapos na ang mag-asawa sa kanilang mga pinaggagawa, nagpaalam na sila sa mga magulang ni Princess at umuwi na ito. Pagdating nila sa kanilang bahay, nagpahinga na muna si Buknoy habang ang kanyang asawa ay naghahanda para sa kanilang hapunan. Makalipas ang ilang oras, gabi na nang magising si Buknoy at sabay na din silang kumain ng hapunan ng mga oras na yon. Pagkatapos kumain ng mag-asawa, tinawag ni Buknoy si Princess nang nasa labas ito. Mahal, akin na nga yung asin dyan sa kusina. Samahan mo na din ng bawang ha. Sisimulan ko lang ang paglalagay ng mga pangontra sa palibot ng bahay natin.
Nang maibigay na ni Princess ang isang garapon ng asin at iilang piraso ng bawang, sinaboy-saboy na ni Buknoy ang asin at matapos nitong malagyan lahat ng sulok ng bahay, sinabit din nito ang bawang sa 2 pinto na nasa harap at likod. Pumasok na si Buknoy sa bahay at humiga na sa kanilang higaan. Nang paantok na si Buknoy, bigla na lang niyang naisip ang kanilang lakad ni Kevin sa perya sa kinabukasan na. Sinimulan na nito ang paalam niya sa kanyang asawa at susubukan niya ito kung papayag ba. Mahal, may sinasabi pala si Kevin nung unang araw. Kung okay lang ba daw pupunta tayo bukas sa perya nang makapag-enjoy naman tayo? Kasama daw natin si Kevin at sinabihan na din daw niya si Makoy. Sige mahal. Tamang-tama, pupunta raw sila nanay at tatay dito bukas at dito sila matutulog daw. Tamang-tama, makapaggala tayo bukas. Sige mahal, go ako dyan. Tugon naman ni Princess na hindi nagdadalawang isip sa pagsang-ayon sa plano ng magkakaibigan. Hindi din naman siya maiilang dahil kasama naman ni Makoy ang asawa nito at magkakaibigan din ang dalawa mula nung naging magnobyo't nobya pa lang sila ni Buknoy. Yan ang gusto ko sa'yo mahal eh. Go ka palagi. Sagot naman ni Buknoy at hinalikan nito ang asawa pagkatapos. Pagkagising ng mag-asawa kinaumagahan, naghain na kaagad si Princess ng kanilang umagahan habang si Buknoy naman ay nasa labas at tinatawagan ng kanyang kaibigan na si Kevin para ipaalam na tuloy ang kanilang lakad pagsapit ng gabi ng araw na yon. Aba, napakaganda naman ng balita na yan, pre. Ayun, huwag kayong mag-alala, pre. Nag-confirm na naman sila Makoy at ang kanyang asawa na sasama sila. Yun. Sige pre, kita-kita na lang tayo mamaya ha. Sige, pre. Nga pala, pupunta ako dyan sa inyo ngayon, pre. Hihingi lang sana ako ng mangga. Alam ko, season ng mangga ngayon eh. Okay lang ba, pre? Oo naman pre, antayin kita dito ha. Ilang minuto ding nag-antay si Buknoy nang dumating na ang kaibigan nito sa kanilang bahay. Malayo pa lang ito ay nakangiti na si Buknoy habang nagwika. Uy pre, halika na dito. Tignan mo naman yung mga mangga oh. Sobrang dami na. Halika, tulungan na kitang kumuha ng mga yan. Wala naman akong ginagawa eh. Inaantay ko lang si Princess na matapos magsaing tsaka tulog naman din si baby. Matapos wikain ni Buknoy yon at papalapit na din si Kevin sa kanilang bakuran, napansin niyang humihinto-hinto ang kaibigan habang papalapit ito. Oh pre, okay ka lang ba? Ba't parang bigla ka na lang namumutla at parang hindi ka mapakali dyan? May problema ba? Wala pre, wala. Parang bigla lang nag-iba ang pakiramdam ko. Nakalimutan ko, kakakain ko lang pala. Alang niya, bigla na lang sumakit ang tiyan ko, pre. Loh, walang niya ka. Dito ka na Jumerbox, pre. Wala namang gumagamit sa banyo, tsaka malinis naman yon. Hindi pre. Wait pre ha. Di kasi ako sanay sa ibang bahay eh. Uwi lang ako pre. Kita tayo sa perya mamaya pre ha. Matapos wikain yun ni Kevin ay tumakbo na lang ito papalayo sa kinaroroonan ni Buknoy. Nagulat naman si Buknoy sa kinilos ni Kevin. Hindi siya sanay na ganito ang kanyang kaibigan dahil hindi naman ito ganon nung mga araw. Ano nangyari dun? Walang niya. Ano ba naman yan? Kala ko mangunguha na kami ng... Mahal, halika na, kain na tayo. Handa na ang pagkain. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Papasukin mo na din si Kevin para kakain na din. Mamaya na kayo manguha ng mangga pagtapos nating kumain. Pumasok na si Buknoy at tinanong ng asawa niya kung saan si Kevin. Wala mahal, umalis. Nadje-jerbox yung tao eh, bigla na lang tumakbo paalis, hindi man lang umabot sa bakura natin. Hindi na umiimik ang asawa matapos magsalita ni Buknoy. Oh mahal, ba't parang namumutla ka ata? May problema ba? Parang ang sigla mo pa lang nung tinatawag mo ako. Wala mahal. Okay lang ako. Sige na, kain na tayo. Hindi mapakali si Buknoy habang kumakain dahil sa kinikilos ng asawa nito. Parang may hindi ito sinasabi sa kanya. Hindi niya na lang pinapansin ito at hinayaan na lang. Baka kasi marami lang iniisip. 5:00 pa lang ng hapon ay naghanda na ang mag-asawa para pumunta sa peryahan at sakto din na dumating ang mga magulang ni Princess. Nakarating sila doon ng 7:00 ng gabi at doon na nga sila nagkita-kita ng mga kaibigan nito. Yun, pre, Kevin, andito na sila paring Buknoy oh.
Oy pre, buti nakapunta kayo. Ano pre may table kasi doon na pwede nating upahan para makapagbili tayo ng maiinom o makakain natin. Ako nang bahala sa bayad ng lamesa pre. Huwag nyo nang aalahanin yon. Aba, mapera tayo ngayon pre Sige pre, walang problema. Tara na. Pumunta na nga sila sa nasabing mesa ngunit nagtataka si Buknoy dahil sa tinurang ni Kevin habang nakikipag-usap sa mga taong nandun. Parang kilalang kilala niya ang mga ito. Hindi naman ito ganun nung una nilang nakita ang perya sa kauna-unahang pagkakataon. Parang ang wala itong kakilala dun Pero hinayaan na lang niya ang kaibigan. Baka na timing lang nakakilala ng kaibigan kadalasan na nandun. Si paring Kevin parang konsehal dito Halos kakilala lahat ng tao. Pagtatakang tugon ni McCoy sa grupo. Napansin mo din pala pre? Gulat nga ako kala ko mga kamag-anak niya lahat dito. Alang niya, sa mga sumusunod na araw nito pre, magugulat na lang tayo na si paring Kevin na ang magpaperya dito. Nagtatawa na naman ang grupo pagtapos sabihin yon ni Buknoy. Makalipas ang ilang oras, tapos na silang kumain at medyo nakakainom na din ang mga lalaki sa mga sandaling yon. Pre, try nating puntahan ang mga palaro dito? Game ba kayo? Girls, carry ba? Sabay-sabay sumang-ayon ang grupo matapos itanong ni Kevin yon. Ini-enjoy ng lahat ang kanilang pagsusubok sa iba't ibang palaro at mga rides sa perya at talaga namang hindi nila napigilang mag-enjoy dahil doon. Medyo modern ang mga rides doon at talaga namang pasok sa masa. Pwede sa lahat kahit mga bata man yan o matatanda. Ilang sandali lang, nagulat na lang ang lahat nang bigla na lang nagkakagulo ang mga tao sa may bandang color game dahil sa hindi malamang dahilan. Nasa Ferris wheel sila ng mga sandaling yon at hindi nila masyadong nakikita ang bandang doon dahil medyo malayo ito sa kanilang kinaroroonan. Pre, ihilang ako Uy, tanga ka ba Kevin? Ba't ka aalis? Titignan muna natin kung ano ang nangyari sa may banda doon. Baka may masasamang nangyari na. Sige pre, okay lang ako. Susunod na lang ako. Umalis nga si Kevin at wala nang nagawa ang grupo dito dahil nagmamatigas ito. Nang nilapitan na nila ang nag-uumbukan na mga tao na yon, nagulat sila sa kanilang nakita dahil ang kaninang bulador ng color game ay bigla na lang nag-iba ang anyo at may nilalaplap na ito na isang batang babae. Nagsigawan na ang mga tao lalong-lalo na ang kanilang mga asawa at iba pang mga babae doon. Tumakbo sila ng sagad papunta sa isang bahay na nandun lang sa mismo kung saan nakatayo ang perya. Ilang saglit lang, may humablot na lang sa asawa ni McCoy at dinala ito sa liblib na lugar. Asawa ko! Hoy! San ka ba? Hoy demonyong nilalang! Lumabas ka dyan! Ako ang harapin mo! Pre, kumalma ka muna. Titignan ko dun sa... Teka lang, saan ba si Kevin? Siya ang pag-asa natin dito, baka kakilala niya ang mga taong to. Matapos wikain yun ni Buknoy ay may bigla na lang nagpakita sa kanilang harapan na isang napakapangit na nilalang. Namumula ang mga mata nito at sobrang itim ng katawan na napapalibutan ng mga balahibo. Hawak nito ang asawa ni McCoy at habang tinitignan nila ito ng mabuti ay wala na itong buhay. Ako ba hinahanap niyo? Pasensya na kayo mga kaibigan. Masyado lang kasi kayong oto-oto. Kevin? Hayop ka? Mahal ko! Nawawalang niya ka! Tinuring kitang kaibigan pero... McCoy, pre, huwag ka na lumapit, baka ikaw ang isusunod na hayop na yan. Tumakbo na lang kaagad si Kevin na nag-aanyong aswang papunta sa malayong liblib na lugar. Kinuha ni McCoy ang asawa na wala ng buhay at sinama na din ito ang asawa ni Buknoy papunta sa bahay nila McCoy habang kasama ang mga manunugis na nagliligtas sa mga tao doon. Nagpaiwan si Buknoy at nilabanan niya hanggang sa kanyang makakaya ang mga aswang na nandun kasama ang mga iba pang may alam sa pagtugis ng mga aswang. Pinuntaryang maigi ni Buknoy ang kaibigan nito na si Kevin dahil sa galit nito. Nagtamo pa siya ng maraming galos bago niya ito nasugatan sa may bandang tiyan nito, ngunit nakatakbo pa rin ito.
Hindi alam ng lahat na lahat ng nakukuhang tagapag-aliw ng mayor, mga bulador at mga nag-ooperate sa mga palaro ay kawani ni Kevin. At lahat ng ito ay mga aswang, kasama na dun ang buong pamilya niya. Natapos ang lahat ng mapuksa na mga manunugis ang halos lahat ng mga kampon ng kadiliman sa lugar na yon. Pinatanggal agad ni Mayor ang perya at humihingi ito ng pasensya sa lahat ng mamamayan sa baryo na yon. Nang hanapin na din ni Buknoy si Kevin, ay wala na ito sa tinitirhan nito at mula nung araw na yon ay mapayapang nagsimula ang mga tao sa baryo nang wala nang gumagambala sa kanila ng mga aswang. Kahit nabawasan man ang kanilang grupo na asawa ni Makoy, tinuloy pa din nila ang buhay. Isang bagay lang ang pwede nating mapulot sa kwentong ito. Hindi lahat ng tao na nasa paligid natin ay may mabubuting intensyon. Salamat.